Ang mga tao talaga magaling lang yan mambuyo. Pero pagka nandyan na yung problema, sila ang unang aalis. Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. Tawa din kala. Kumusta, boss? Boss Josh. Ako si Jay, 48 male. Right? So, 48. Medyo papunta ng senior to si tropa. Hindi ako yung tipo na galit sa bata. Pero hindi ko rin talaga sila gusto. Wow. Di ba? Matinding statement yun Nung magjowa pa lang kami ng misis ko, malinaw ako. Sabi ko, maybe one, pero hindi ako sigurado. At definitely, hindi dalawa. Alam niya yon, hindi ko siya niloko. Hindi ko siya pinaasa. Okay? So, na-build up mo kagad yung boundaries mo. Right? Bilang lalaki. I understand, pare. Nandyan, nararamdaman ko rin yan. Naramdaman ko yan noon nung ikinasal ako. Sabi ko, wala pa ako sa mindset na magkaanak pa. Unang-una because hindi ko pa nararamdaman ng sarili ko na I'm talking about financially na kaya ko nang pagpalaki ng bata. No? I think responsable na ako and with my mindset. But in terms of financial, sabi ko parang hindi ko pa kaya talaga. No? So wala pa talaga sa isip ko magkaanak. But nowadays, pinaplano na namin. No? But wala pa rin. Hindi pa hindi pa binibigay ng Panginoon. So siguro baka hindi pa panahon. No? Naniniwala ako sa tamang timing. So nung magka-jowa pa lang kami ng misis ko, malinaw ako. Sabi ko maybe one, pero hindi ako sigurado at definitely hindi dalawa. Okay? So I understand that. Mahirap pag dalawa. No? Nakita ko, family namin, 4 kami magkakapatid. Putya, kawawa yung parents ko. Nawala na sila ng fun time. No? Nawawalan sila ng time sa mga sarili nila and naawa ko sa mga parents ko. Sabi ko, ayoko nang ganun. As much as possible, gusto ko bilang parent para ma-enjoy ng anak ko yung buhay niya. Dapat, in the first place, enjoy din ng parents sa buhay niya. So, nandun ako sa mindset na yun Alam niya yun, hindi ko siya niloko, hindi ko siya pinaasa. Okay, so, na-build up mo na-establish mo yung gusto mo. Habang tumatanda kami, mas lalo akong napaisip na ayoko. Nakikita ko, mga tropa ko may anak na. May mabait, may pasaway, kahit yung mabait, parang sobrang pagod ng mga magulang. Walang tulog, walang sariling buhay. Again, I can also relate to this. No? Ganito ko rin tignan yung mga tropa ko may anak. Sabi ko, parang hindi ko trip yung ganyan, no? Yung may kasi gustong-gusto kong addict ako sa pag-aalaga ko sa sarili ko at addict din ako sa pag-aalaga sa wife ko, no? Kaya sabi ko wala pa ako sa spectrum na yun talaga, no? Dati yan yung iniisip ko nung dati. Iniisip ko lagi bakit ko gugustuhin yun. Tapos namatay yung ate ng misis ko. Biglang naging sentro ng mundo niya ang pamilya. Bigla siyang natakot na baka wala na raw magpatuloy ng apelyido nila. Siya na lang daw ang pag-asa ng parents niya sa apo. Babae naman siya, so most likely, middle name. No? I don't think pa-apelyido yun, pare. It's just that gusto na talaga nilang magkaanak. Kasi nature nila yan Nature ng babae na gusto nilang magkaanak. Hindi yan dahil sa apelyido, pare. Hindi niya lang ma-explain siguro yung nararamdaman niya because nature yun. Hindi mo talaga ma-explain yun. Pero gusto talaga ng babae na magkaanak. No? Hindi naman ako agad pumayag. Ilang buwan din kaming paulit-ulit nag-uusap hanggang sa may deal. No? Anong deal yun? Ibebenta daw ng biyanan ko yung lupa nila sa probinsya. Napunta na sa lupa. Ang komplikado masyado to, pre. Ibebenta daw ng biyanan ko yung lupa nila sa probinsya at lilipat dito sa subdivision namin. Isang street lang ang pagitan. Tutulong daw sila.
Hindi daw kami mag-isa if magkakaanak kami. Hindi masyadong mapapagod daw. Sabi niya rito. Sabi nila, hindi mo kailangan baguhin ang buhay mo. Magiging provider ka lang. Kami na bahala sa baby. Okay? So, aasa sa ibang tao. Para sa akin, medyo no good na to. No? Ayokong iasa because ang tao may sarili utak yan, nagbabago isip niyan. Pwedeng sabihin nila na, di, kaya maasahan mo kami. Pero pag nandyan na, nawala. So parang 90s setup, ako sa trabaho, sila sa bata. Ang daming pangako. Malakas pa kami, bata pa kami. Di ka mahirapan, isang anak lang naman. Yun yung mga sinasabi sa kanya. At ako, napapayag. Hindi dahil 100% gusto ko, kundi dahil mahal ko misis ko. Well, pare, parang hindi dahil sa misis mo, parang dahil sa ibang tao eh. Diba? Parang napapayag ka tuloy ng ibang tao, pre. At siguro dahil ayoko magmukhang selfish. So, okay, ito na. Nagkaanak na kami. Yan, sabi nyo. Nagkaanak kami. Fast forward to 15 years. May diagnosis siya. ODD daw. Oppositional Defiant Disorders. Susus, may sakit yung anak. Sa madaling salita, sobrang palaban, mapaghiganti, mahilig mang-asar, mahilig manakit ng salita. Sino ang na-diagnose? Anak mo ba? O misis niya? Sa madaling salita, hindi siya autistic, hindi siya delayed, hindi siya may sensory issue. Sadyang gusto niya ng conflict. Sino yung babae ba to, pre? Hindi ko gets. Isang beses, dumura siya sa doorknob ng kapitbahay. Babae nga, yung misis niya. Bakit? Kasi yung in-order niya sa Shopee na na-deliver sa kabilang bahay sa umaga at hapon na binalik. Gusto niya daw silang magkasakit. Pag uwi ko galing trabaho, yun ang nadatnan ko. Pinagsabihan ko siya, tumawa. Okay, babae to yung misis niya. Siguro after manganak, nagkaroon ng disorder itong babae. Pag uwi ko, so pinagsabihan ko siya, tumawa. After 10 minutes, pumasok siya sa storage room. Yung isang kahon ko ng mga memories ko, letters ng nanay at tatay ko na namatay bago ako mag-20, iniihan niya lahat. Putang ina, yung babae, bre. Fucked up to. Walang sorry, walang guilt. Ang sabi niya, gusto ko. Andun ako sa sala, nanginginig. Hindi ako sumigaw, hindi ako nanakit. Lumabas lang ako ng bahay. Ngayon, nandito ako sa parking lot ng mall, gabi na. Nasa kotse ako, naka-idle yung makina, hawak ko, phone ko. Di ko alam kung uuwi pa ako. Alam ko sasabihin ng iba, kulang lang sa disiplina, sa therapy, sa gamot. Hindi. 10 taon na kaming nasa therapy. Behaviorist, psychiatrist, parenting seminar, family counseling, medication trials, special programs. Halos daang-daang libo na siguro ang nagastos namin. Yung mga biyanan ko, nung baby pa, nandyan sila. Post sa Facebook, laro sa picture. Pero nung naging too much na, biglang busy. Masakit daw ulo, pagod daw. Diba? Sabi ko kanina. Diba? Ang mga tao talaga, magaling lang yan mambuyo. Pero pagka nandyan na yung problema, sila ang unang aalis. Okay? Kaya hindi ako basta-basta nagpapabuyo sa sabi-sabi ng bata ay ng mga tao na, sige na, kaya mo yan. Tutulungan ka namin. Sus. Hindi. No? Kaya nga yung ermat ko noon, pinipilit niya ako, magkaanak na kayo. Di ba? Magkaanak na kayo. Alam mo, sabi ko sa ermat ko, ewan ko, baka mapanood niya to. Sabi ko sa ermat ko, ba, sige. Basta ba, ikaw magpaaral eh. Bigyan mo ko pampaanak. Bigyan mo ko ng pampaaral niyan. Ikaw mag-aalaga. Pinipilit mo ako, di pa kami ready. Di ba? Mahirap na eh. Kasi sa panahon ngayon, kailangan maging matalino ka talaga eh. Pagdating sa
pag-aanak. Hindi to katulad ng panahon noon na kaya lang. No? Magkaanak ka lang, sige, labas ka ng labas. Kaya nyong mapaakain yan ng three times a day. Kaya mong paaral yan. Mura pang paaral eh. Pero ngayon, pre, hindi ganun kadali. Ang mahirap pa rito, may anak ka na, tapos meron ka pang asawa, babae na may disorder. Which is too much sa isang tao na i-handle. Okay? 7 years na silang halos isang beses lang sa isang buwan magbantay, minsan kalahating araw pa. Yung pangako na kami bahala, nawala. At ito ang masakit. Kasalanan ko to. Alam ko sa sarili ko noon na ayoko. Hindi ako pinipilit ng kutsilyo or whatnot. Hindi ako niloko. Napapayag ako. Ay, at the end of the day, totoo. Totoo, pare. Hindi ka nga naman nila pinilit eh. Di ba? So, yeah. Kudos sa'yo for realizing that. No? Meron kang accountability. Isinisi mo sa sarili mo because wala nga naman talagang pumilit sa'yo. Kasi mahina ako. Kasi ayokong makasakit. Kasi akala ko kaya ko tiisin. Pero may mga bagay na hindi ko dapat tinitiis. Mahal ko misis ko, mahal ko anak ko. Pero kung tatanungin ako kung masaya ako, hindi. Pagod ako, galit ako. So, pare hindi ko binasa to. On the spot to. Pero nagmi-make sense tuloy yung sinasabi ko kanina. Nagdadalawang isip ako magkaanak noon because napansin ko yung parents ko. Diba? 4 kami magkakapatid. Nawalan sila ng time sa sarili nila to the point na yung relationship nila nag-aaway na rin sila because hindi sila makapag-date, diba? Mag-asawa. Hindi nila na-enjoy yung company nila because nakafocus na sila sa amin. Yung airpot ko noon, although may pera kami noon, pero butas-butas na yung shorts niya, butas-butas yung t-shirt niya, hindi niya na maalagaan yung sarili niya. Pagka pino-point out ko nga sa kanya yun, pare, sinabi ko, paano bibili ka na ng damit? Ang lagi niyang pang-defense maganda nga damit mo, manipis naman wallet mo. Kasi marami talaga siyang pera, pre. Ganun kakapal, lagi niya pinagmamalaki yung... Tataka nga ako, hindi wala ka bang bangko? Hindi may bangko siya, pero ang pocket money niya, ganito kakapal na pera, pre. Naka-rubber lang. Ganun yung airpod ko, lagi niyang binabanggit pagka pinapansin namin yung damit niya. Walang kwenta yung magandang damit kung manipis naman pera mo, lagi niyang sinasabi yun. Pero totoo naman, kasi talaga dami talaga siyang pera. Yung nga lang, hindi siya napapabayaan niya na yung sarili niya. So, yun yung napansin ko, sabi ko kaya ayoko nang ganun. Hanggat maaari gusto ko maalagaan pa rin yung sarili ko para kahit papano, may lakas ako na alagaan din yung anak ko. Kaya sabi ko hanggang isa lang siguro. Or 2, max na yun. So yun ang nararamdaman ni Tropa ngayon. Nagmumukha kasing kahit isa lang yung anak niya, nagmumukhang marami yung anak niya because meron pa siyang iniintindi na misis niya na may disorder nga. So mabigat talaga tong problema ni Tropa. Right? So, at may party sa akin na gustong mag-drive palayo. Hindi para magloko, hindi para mag-delete ng sarili, kundi para lang maramdaman ulit kung sino ako bago ako naging tatay. I'm gonna be honest. Wala pa ako nararamdaman na ganitong kabigat na problema. No? And I will try my best, pare, no? I will try my best para mabigyan ka ng magandang payo kung yun ang hinahanap mo sa akin. Okay? So, tapusin muna natin to. Kundi para maramdaman kung sino ba talaga ako bago ako naging tatay. Masama ba ako kung may mga gabi na iniisip ko na sana hindi na lang ako pumayag? Masama ba ako kung naiinggit ako sa mga walang anak? Masama ba ako kung gusto ko ng buhay na tahimik? No. Tao ka Diba? Tao ka. Right? Meron tayong feelings, minaramdaman tayo, meron tayong mga regrets. Normal to. Hindi ko kailangan ng advice. Alam ko na ang lesson. Kung magkakaanak ka, dapat 1,000% gusto mo. Hindi dahil sa pressure, hindi dahil sa pangako na tulong, hindi dahil sa family legacy,
Kasi pag hindi easy yung bata na mabigay sa'yo, ikaw lang talaga ang dadapa dyan at may iwan. Gusto ko nang tumakas. So, mabigat. No? Mabigat yung dinadala ni tropa. No? And para sa akin, pre, magiging selfish ako pagka basta-basta lang ako magbibigay ng advice sa'yo. Para sa akin, bro, kailangan mo talagang magbigay ng oras sa sarili mo. Okay? Sa ngayon, okay ka pa, but, sa bigat ng problema mo, papasok at papasok talaga yung mag-delete ng sarili. Right? But, I think, ayoko maging choice mo yon. Anong solution? Hindi ko naman sinasabing gawin mo to, but if ako yung nasa kalagayan mo, my solution would be bigay ko muna yung mag-ina ko sa parents niya. Explain your situation, pare. Kailangan ko munang mag-isip-isip, no? Kailangan ko munang bigyan ng oras yung sarili ko. Hindi ko papabayaan yung responsibilidad ko. Importante lang to. Mental health na tong pinag-uusapan natin. What I suggest is take a vacation, pare. Take a break. Take a break. Okay? Yun lang ang masasuggest ko sa'yo, pare, because sabi mo nga, alam mo naman eh. Diba? Alam mo naman, take a break, pare. Importante na meron tayong break. Naalala ko, nung in-interview namin si Christian Laurente, yung boxer. No? Nakaramdam siya ng depression, pre. One time, ang galing niya mag-boxing, ha? Nagaling siya mag-boxing, pero one time, na-realize niya na, ito lang ba ang gagawin ko? Biruin mo, boxer na siya, magaling siya na boxer, pero naisip niya na, para akong nasa loop. Ito lang ba ang gagawin ko araw-araw, mag-boxing? Na-depress siya, pre. Na-depress siya. Sinabi sa airmat niya, sinabi niya sa airpot niya na ayoko na mag-boxing. No? So, anong ginawa niya? Nag-take break siya, pre. Nagpahinga siya for, I think, sabi niya, if I remember it right, I think a year. Nag-break siya. Umalis siya sa boxing for a year. So, I think, yun lang din ang kailangan mong gawin, pre. No? Take a break. Ma-relax yung utak mo. No? Pero maraming salamat sa pag-share ng story mo, pre. So, dahil dito sa story na shinare mo, marami tayong mga tropa dyan na magdadalawang isip na gumalaw ng basta-basta, ang magkaanak ng basta-basta, ang bumembang ng basta-basta. Because hindi nyo alam, pre. Right? Hanggat hindi kayo financially ready, hindi kayo mentally ready, huwag kayong basta-basta pumasok sa ganun. Huwag din kayo basta-basta magpapabuyo sa mga taong labas naman sa relationship ninyo. Mahirap yung sitwasyon ni tropa. No? Lalo pa may anak siya na mahal niya. But then again, paano ko alagaan yung pamilya ko kung ako hindi ako ready? Diba? Paano ko maalagaan to kung ako nga sarili ko hindi ko maalagaan? So, kailangan mo munang maglinay-linay, pre. Okay? Iwan yung pamilya, iwan yung anak, yung mag-ina mo muna sa pamilya nilang temporarily, right? Huwag mong iiwan yun. Huwag mong rin papabayaan yung sustento sa anak. But ikaw, lalaki ka, nag-isip-isip ka muna. No? Para rin naman sa kanila to, sabi mo nga, mahal mo yung misis mo, mahal mo yung anak mo. Paano ka makakapag-express ng love kung sarili mo nga hindi mo mamahal? Hindi mo maalagaan yung sarili mo. So, take care of yourself first, pare. Take care of yourself first. Dito kailangan mo talaga maging selfish saglit para magkaroon ka ng lakas, magandang mindset para alagaan yung pamilya mo. So, yun ang masasabi ko dyan, pare. Maraming salamat sa panonood. Leave a comment down below, pare. Ano masasabi nyo sa problema ni tropa? Mabigat. Mabigat. But then again, it is what it is. Life is hard. Life is unfair. Pero hindi big sabihin nun na susuko ka. Okay? One step at a time tayo, pare. Right? This is Josh on Point. See you next time. Boom.